Lahat ang handang makinig magsabi, Amen! Amen! Ayan, purihin ng Panginoon, mga minamahal. At hinihiling ko lang po sa inyo muli, pakinggan natin ang salita ng Diyos. Ito man ay ikalalakas natin, ito man ay pagdutuwid sa atin. Ang mahalaga po, ito po ay inihanda ng Lord para po may matutunan tayo. Amen? Para may matutunan tayo. Para po nang sa ganon ay maituwid natin lagi yung buhay natin. Kung sakali man na dumadating tayo sa sitwasyon na nanghihina o nawawalan ng pag-asa o nawawalan ng panampalataya o misa naman ay nag-iisip, mga kapatid, na tumalikod sa Panginoon. Pero gusto ng Panginoon, every time, mga kapatid, na ang pastor po ay nagsasalita, lagi natin isipin po, ito po ay pangungusap ng Panginoon sa Kanya para po tayo po ay kausapin ng Panginoon. Nandiyan po ba tayo? Amen. Kaya mga anak ng Diyos, lahat po tayo ay tutuwid, lahat po tayo, mga kapatid, ay igagayad ng Panginoon upang sa ganon ay maging karapat-dapat tayo sa blessing ng Panginoon. Lahat ng gusto ng blessing magsabing Amen! Amen! Ayan, mga alam ko naman po at alam ng Lord na gustong-gusto po natin ang blessing. But, hindi ganun kadali ang maabot ang blessing. Sapagkat many times, sa buhay natin, mga kapatid, kailangan munang may matutunan ka, kailangan munang madapa ka, nang sa ganon tumayo ka at magising, mga kapatid, sa katotohanan na yung pagkakamali natin pwedeng ituwid sapagkat ang pagtutuwid na gusto ng Lord ay mapaayos sa buhay natin at makamit natin ang blessing ng ating Diyos na buhay. May sumpa pero may blessing, mga minamahal. Gusto ng Lord, maunawaan muna natin, dalhin muna tayo doon, mga kapatid, sa tinatawag na Old Testament na kung saan may mga sumpa na nangyari po sa Old Testament, mga minamahal, maging doon po sa panahon ng New Testament at pwedeng mangyari po sa panahon natin, mga minamahal, kung hindi natin malalaman, kung hindi natin maririnig yung mga nangyari po sa nakaraan nang sa ganun magamit natin po sa hinaharap. Everybody shout Amen. Amen. Gusto ng Lord blessing ang makuha natin, pero maunawaan muna natin, ituturo muna ng Lord kung bakit nagkakaroon ng sumpa. Ito raw po ay isang sanhi ng malaking pinsala o kasawian. Yan daw po ang ibig sabihin ng sumpa. Isang sanhi ng malaking pinsala. Ibig sabihin, kapag hindi natin nabantayan yung buhay natin, pag hindi natin naiwasan yung mga bagay na ikinasusumpa o may sumpa sa harapan ng Lord, pwede raw pong malasap natin yung malaking pinsala o kasawian sa buhay, mga minamahal. Kaya gusto ng Lord, ihanda tayo, mga kapatid, sa magandang blessing na pangako niya. Pero, mga minamahal, dapat tayong maging aware sapagkat may mga bagay na isinumpa ng Panginoon. May mga bagay na minsan baka nagagawa natin na kailangan makawala tayo sa ganung bagay, sa ganung gawain para po mapalayo tayo sa sumpa. Naunawaan po ba natin, mga kapatid? Pangalawang ibig sabihin ng sumpa, isang bagay na sinumpa o isinumpa. Yan daw po ang ibig sabihin po ng sumpa. Isang bagay na isinumpa ng Panginoon, mga kapatid, sinumpa o isinumpa ng Panginoon, mga minamahal. Okay, mga kapatid, ang pangalawang tanong sa bagay na ito, ano-ano yung mga gawa, mga kapatid, sa Old Testament, mga minamahal, na nangyari din po sa New Testament at until now, mga kapatid, ay minsan ay nagagawa natin o baka nagagawa natin, mga kapatid, para sa ganon ay malaman natin na hindi tayo pala dapat dyan magpatuloy kasi may sumpa. Everybody shout Amen. Ano-ano yung mga gawa, mga kapatid, na posibleng may sumpa, mga minamahal? Number 1, kapag nariyan ang pagsuway. Ayan. Tatandaan natin, mga minamahal, hindi biro-biro ang pagsuway. Mga minamahal, hindi pwedeng gawing joke ang pagsuway sa Panginoon. Mga kapatid, hallelujah. Gusto ng Lord, maunawaan natin yung hindi natin pagsunod sa Kanya. Yung pagsuway natin sa Kanya ay isa pong mabigat na offense sa harapan ng Panginoon. At yan po ay mayroong sumpa, mga kapatid, mga minamahal. Sa bawat pagsuway natin sa Panginoon,
mga kapatid, tulad po ng mga Israel nung araw, mga kapatid, ay nagkaroon po sila ng sumpa sa buhay. Kaya naroon, mga kapatid, nararanasan nila yung hirap, nararanasan nila yung karamdaman, nararanasan po nila, mga kapatid, yung walang kapayapaan, puro kaguluhan, walang katiwasayan sa buhay, di nila madama yung kapahingahan mula sa Panginoon. Why? Kasi nga po may sumpa dahil sa pagsuway. Everybody shout amen. Okay, balikan natin yung panahon ni Eva at Adan, mga kapatid, sa Genesis chapter 2, verse 16 to 17, kung bakit, mga kapatid, nagkaroon sila ng sumpa at tayo po ay nagmana po noon, mga minamahal. Sinabi niya sa tao, sabi ng Panginoon kay Adan, mga kapatid, actually, ang unang nilikha ng Panginoon ay si Adan, mga kapatid, at kausap niya si Adan noong time na to. Makakain mo ang alinmang bungang kahoy sa halaman, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Yun daw pong isang pagkain na pinagbabawal ng Lord kay Adan, yun daw pong punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Ang sabi ng Panginoon, huwag na huwag mo kakanin ang bungang iyon. Mamamatay ka kapag kumain ka niyon. Yun ang bili ng Lord kay Adan, mga kapatid, na unang nilikha ng Panginoon. Okay, Genesis chapter 3, verse 1 to 7. Kaya lang, dumating, mga kapatid, yung manunukso. Dumating si Satan na nagkanyong ahas, mga kapatid, at tinukso niya po. Ito pong nilikha ng Panginoon, mga kapatid, si Eva at Adan. Okay, ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ni Yahweh. Nagkanyong ahas po si Satan. Minsan tinanong nito ang babae, totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kang kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan? Verse 2. Kapatid. Okay. Tumugon ng babae, hindi naman. Ipinakakain sa amin ng anumang bunga sa halamanan, huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon ng halamanan ng Eden. Pag kami raw ay kumain ng punong pinagbabawal ng Panginoon o humipo man lamang sa punong iyon, mamamatay kami. Yun ang sabi po ng babae. Okay. Ang sabi naman po ng ahas, hindi totoo iyan. Hindi kayo mamamatay. Wika ng ahas. Dinadivert ni Satan, mga kapatid, yung pong pananaw ni Eva, mga kapatid, at ni Adan doon sa bawal na pagkain. Talagang hinihimok niya yung mag-asawa na matukso. Hinihimok niya yung mag-asawang sumuway doon sa kalooban ng Diyos. Dito natin makikita kung paano si Satan talaga na naghahangad, mga kapatid, na tayo mga anak ng Diyos, mga minamahal, ay huwag makasunod sa Panginoon. Lahat ng paraan ginagawa niya, lahat ng paraan ginagamit niya sa matamis sa pananalita para mapabagsak po ang mga anak ng Diyos. Kaya ingat po tayo, mga kapatid, yung pagsuway ay matindi po sa harapan ng Lord. Okay, next, verse 5. Gayon ang sabi ng Diyos, sabi ng ahas, kasi ganyan ang sabi ng Diyos, sapagkat alam niya kung kakain kayo ng bunga niyon, magkakaroon kayo ng pagkaunawa, at kayo ay magiging parang Diyos. Yun ang sabi po ni Satan. Doon sa mag-asawa, matatamis sa pananalita na kapag kinain niyo, para kayong magiging Diyos, kaya bawal yun. Sabi ng Panginoon sa inyo, kasi baka maging katulad niya kayo. Yun ang sabi po ni Satan. Matamis sa pananalita, mga kapatid, at malalaman ninyo ang mabuti at masama. Verse 6, napakaganda sa paningin ng babae ang punong kahoy at sa palagay niya ay masarap. Ang bunga nito, nabuo sa isipan niya na mabuti ang maging marunong. Ayun na, unti-unti nang pumapasok sa kanyang isipan, sa kanyang puso, na mas maigi siguro maging katulad ng Lord. Baka tama itong ahas na ito, na kapag kumain kami, para magiging katulad kami ng Diyos. Parang maganda. Yun ang bumubulay-bulay sa isipan ni Eva, mga kapatid. Kaya pumitas siya ng bunga at kumain. Unang kumuha daw po yung babae, si Eva, mga kapatid. At kumuha rin siya para sa kanyang asawa. At kumain din. Parehas po silang nakakain ng bawal na pagkain. Okay, verse 7.
nagkaroon nga sila ng pagkaunawa matapos kumain. Noon nila nalaman na sila ay hubad. Kaya kumuha sila ng mga dahon ng igos, pinagtagtitagni at ginawang panakip sa katawan. Dito natin makikita mga kapatid na yung bilin ng Lord na huwag kakain, mga minamahal, at huwag nilang dadamputin, hihihipuin man. Yung isang punong kahoy na pinagbabawal ng Lord, kumari, huwag nilang gagalawin. Kaya lang dahil po nahimok sila ni Satan, nahimok po sila nung ahas, mga kapatid, nakakain po sila. At doon nagsimula, mga kapatid, na nagising po yung diwa nila bilang makalaman. Nakita nilang hubot-hubad sila dahil kumain sila ng bunga nung punong kahoy na pinagbabawal ng Panginoon. Doon namulat sila. Doon pumasok yung kasalanan. Doon pumasok, mga kapatid, yung pagsuway sa harapan ng Lord. Kasi sila po, mga kapatid, ay hindi sumunod sa Panginoon. Dito natin makikita, mga anak ng Diyos, maliit man yan o malaki, simpleng bagay man yan, kapag pinagbabawal ng Panginoon, bawal talaga, mga kapatid. At kapag nagawa natin at ginawa natin, mga pa yung pagsuway sa harapan ng Lord, mga minamahal, nandoon yung tinatawag ng sumpa. Ano po ba yung sumpa, mga kapatid? Ano yung naging sumpa ng pagsuway ni Eva at ni Adan doon sa pinagbabawal ng Panginoon sa kanila? Ano yung pumasok na sumpa sa kanila? At sinabi ni Yahweh sa ahas, eto na, hinatulan na po sila ng parusa ng Lord dahil po sila ay lumabad, hindi sumunod sa Panginoon. Sinabi ni Yahweh sa ahas muna, sinabi ng Lord, sa iyong ginawa, may parusang dapat na tanging ikaw lang yaong magdaranas. Ano raw yung mararanasan ni Satan, mga kapatid, na yung ahas? Ikaw ay gagapang, ang hatol kong gawad at alikabok ang pagkaing dapat. Ayan po yung ginawad ng Lord na parusa dahil sa pagsuway, mga kapatid, at pagtukso ni Satanas kay Eva at Adan, mga minamahal. Sa babae naman, ano yung ginawad na sumpa ng Panginoon? Sa babae naman, ito ang salaysay. Sa pagbubuntis mo ay mahihirapan. Lalo kung sumapit ang iyong pagluluwan, ang lalaking ito na asawang hirang, susundin mong lagi habang nabubuhay. Sa babae naman po, every time na manganganak daw yung babae ay maghihirap. Doon po nagsimula yung sumpa, mga kapatid. Doon nagsimula yung paghihirap ninyong mga babae. Kung bakit po nahihirapan kayong mga anak, dahil dala po, mga kapatid, ang pagsuway. Dala po ng sumpa ng pagsuway na nangyari po kay Eva, mga kapatid. Kaya pati po yung mga babae, mga kapatid, every time na magluluwal, nahihirapan. Yan po yung dala ng sumpa. Kaya nga po yung pagsuway sa harapan ng Lord ay may kaakibat na sumpa. Mga kapatid, hallelujah. Nandiyan po ba tayo? Kaya hindi biro-biro ang pagsuway, mga anak ng Diyos. Hindi biro-biro, may kalakip na sumpa, may kalakip na parusa. Mga kapatid, pwede natin maranasan. Kaya gusto ng Lord, mga kapatid, na matuluan lagi tayo, mapaalalahan na tayo lagi, mga kapatid. Hindi maganda ang sumuway. Ang gusto ng Panginoon, mahirap man ang pinagagawa ng Lord. Sumunod ka lang, sumunod ka lang, sumunod ka lang. Sa ikabubuti natin, mga kapatid, kung ano man yung pinagagawa ng Lord sa atin, isa ikabubuti natin, isa ikaliligtas natin, mga kapatid, sa ikatitibay natin, at sa ikapagpapala natin. Everybody shout amen. Amen. Kaya ang pagsuway po ay hindi maganda sa harapan ng Panginoon. Maliit man yan o malaki. At kung sakali man, mga kapatid, na nagising tayo sa katotohanan at nandun na tayo sa pagkakamali, isa lang ang gawin mo, magsisi, tumayo at sumunod sa Panginoon. Ano gusto mo? Huwag tayong, mga kapatid, mawawala ng pag-asa kung sakali maglubog na tayo sa kasalanan. May pag-asa pa rin tayo kung gusto mong magbago. Amen? Kahit lubog na tayo sa kumuloy, mga kapatid, ng kasalanan, pero kung gusto mong, mga kapatid, na gawin yung kalooban ng Lord, may pag-asa pa. Pero kapag until now, mga kapatid, ang buhay mo, mga kapatid, at yung pananaw mo, ang siya pong nabubuhay lang sa iyo, at hindi yung kalooban ng Lord, hindi po tayo makakaahon, mga kapatid, sa kumunoy. Hindi tayo makakaahon, mga kapatid, sa kasalanan, sapagkat isa lang, mga kapatid, nakapagligtas, yung Panginoong Yesus na gusto ng Lord, ikaw ay maligtas, magbago, makaahon sa gawa ng kasalanan. Kaya mga anak ng Diyos,
yung salitang pagsuway ay may kaakibat na sumpa, mga kapatid. Kaya sana po, mga minamahal, sa araw na ito, bulay-bulayin natin, mga kapatid, yung mga nagawa natin kasalanan sa harapan ng Lord, pagsisihan natin, at huwag na po natin gagawin. Amen po, mga kapatid. Kasi gusto ng Lord blessing. Ayaw ng Lord ng sumpa. Ang gusto ng Lord blessing, mga kapatid. Lahat ng blessing na pangako niya, yun ang gusto ng Lord. Yung lalaki naman, ano yung ginawad kay Adan? Dala, mga kapatid, dahil po, siya po ay kumain din ng bunga ng pinagbabawal. Hindi niya po sinaway yung asawa niya. Pagkos, mga kapatid, nakiisa siya, kinain yung bawal. Ano sabi ng Lord sa kanya? Hinarap naman ng Diyos si Adan. At ganito ang sinabi, pagkat nakinig ka sa asawa mong hirang ng iyong kainin yung bungang bawal, sa nangyaring ito, ang lupa na taniman ay aking susumpain magpakailanman. Ang lupain ito para pag-anihan, pagpapawisan mo habang nabubuhay. Kaya nga, mga kapatid, minsan nag-iisip tayo, bakit ang hirap maghanap buhay? Bakit ang hirap ng kalagayan ng isang lalaki? Magpapakapawis, magpapakapagod talaga, mga kapatid. Talagang hindi ba sa trabaho eh. Talagang ramdam natin yung sobrang pagod, sobrang hirap, sobrang panlulupay-pay, even doon sa mga babae ng mga naghahanap buhay. Why? Kasi nga, may kaakibat na sumpa eh. Mga kapatid, mula doon kay Adan, dahil po siya po ay nakinig sa kanyang asawa na alam niyang bawal na. Nakisimpatya pa rin siya. Bagamat alam na niyang ayaw ng Lord na kainin yung bawal na bunga. Pero siya po ay kumain. Mga anak ng Diyos, pinapasabi sa atin ng Lord, kapag nalaman mo at alam mo ng bawal, ininganyo ka, mga kapatid, ng sinumang tao sa paligid mo. Huwag kang makikiayon sapagkat pwede kang magkasala. Pwedeng pumasok sa iyo sumpa. Pwede kang mahawa ng sumpa. Kaya nga, mga kapatid, dapat nating maunawan. Pag alam mo ang bawal, pag alam mo yung kalooban ng Lord, yun ang itaguyod mo sa buhay mo para makaiwas ka, pati pamilya mo, yun sa salitang sumpa. Hallelujah. Totoo yun. Ayaw ng Lord ng sumpa. Kaya lang, mga kapatid, nagawa, mga kapatid, ng Panginoon yun dahil po hindi sila sumunod sa ating Panginoon at nang sa ganun ay matuto yung mag-asawa sa kanilang pagkakamali. Kaya minsan may mga pagkakataon na tayo po ay napapahintulot talaga ng Panginoon na hayaan muna na maranasan yung mga ginawa nating mali. Mga kapatid, para ma-realize natin, para maunawaan natin at malasap natin yung parusa ng Lord sa pansamantala munang mga panahon. Nang sa ganun, pag natuto ka na at naranasan mo na mali ginagawa mo, makakatayo ka at pagtayo mo, mga kapatid, hindi mo na muli magagawa yon. Sa kasi po, nabigyan ka ng leksyon ng ating Diyos na buhay. Wala pa natin ang Kaya mga anak ng Diyos, yung salitang pagsuway, iwasan natin. Kung maaari, sikapin natin, huwag tayo susuway. Mga kapatid, sapagkat may kalakip na sumpayan. Okay, pangalawa. Okay. 1 Samuel 15 verse 23. Ang pagsuway sa Kanya, sa ating Diyos. Ang pagsuway sa Diyos ay kasisama ng pangkukulang. At ang katigasan ng ulo ay tulad ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Pagkat sinuway mo si Yahweh, aalisin ka sa pagiging hari ng kanyang bayan. Ito naman po yung panahon po ni King Saul, na kung saan sinuway niya ang Panginoon, mga kapatid. Kaya po inalis po siya sa pagiging hari, mga kapatid. Sa atin po, ang pagsuway sa Panginoon ay kasing sama daw po ng pangkukulang. Para daw po yung katigasan ng ulo, na katulad ng pagsamba sa Diyos-Diyosan, ang pagsuway. Kaya hindi biro-biro yung salitang pagsuway. Hindi biro-biro yung gawang pagsuway sa harapan ng Panginoon. Kasi dadalo yung sumpa sa buhay natin. Dadalo yung kahirapan. Dadalo yung kawalang katahimikan. Dadalo yung kaguluhan sa buhay. Dadalo po yung mga sumpa na yan. Mga kapatid, kapag hindi tayo tumigil sa pagsuway, mga kapatid, everybody shout amen. Hallelujah. Kaya kinakailangan magkaroon talaga tayo ng takot sa Panginoon. Mga kapatid, kung ano lang yung kalooban ng Lord, yun lang ang gagawin natin. Hindi yung kalooban natin ang masusunod, kundi yung kalooban ng Panginoong Hesus Kristo. Yun yan. Para makaiwas tayo sa sumpa, mga anak ng Diyos. Next, pangalawa. Ano pa yung pangalawang gawa na may sumpa?
kapag nariyan ang kasalanan, mga kapatid. Kapag tayo nabubuhay sa kasalanan, mga minamahal, hindi tayo matatakot sa Lord, hindi tayo natatakot sa Panginoon, mga kapatid, may dalang sumpa ang paggawa ng kasalanan. Hindi dapat, mga kapatid, hindi tayo dapat natatakot sa Panginoon. Hindi ibig sabihin, mga kapatid, may mga tao kasi, hindi ako takot sa Lord. Hindi naman ako papaluin eh. Hindi naman ako parurusahan. Hindi naman ako pababayaan eh. Puro pag-ibig naman ng Lord eh. Hindi marunong mamalo. No. Ang Lord marunong mamalo. Ang Panginoon, mga kapatid, kaya tayong paluin. Kaya tayong, mga kapatid, parusahan. Kaya tayong, mga kapatid, hallelujah, patikimin ng mga hindi magagandang bagay. Lalo na kapag nabubuhay tayo sa kasalanan. Iiwasan natin dapat ang paggawa ng kasalanan. Sapagkat ang Diyos natin ay banal. Tinawag tayo para maging banal. Tinawag tayo para magpakabanal. At ang ating pong mga lugar na pupuntahan, iisa lang, yung kaharian ng Diyos. At yung papasok doon ay yung nagpapakabanal, nagpapalinis at nagbabago ng buhay. Sapagkat pag tayo hindi umiwas sa kasalanan, may sumpa na darating sa buhay natin, mga anak ng Diyos. Okay, what the Bible says in Roma 1 verse 18, nahayag mula sa langit ang puot ng Diyos. Kasi alam ng Lord eh, nakikita ng Lord kung ano yung mga ginagawa ng tao sa ibabaw ng mundo. Kaya sabi rito, nahayag mula sa langit ang puot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga taong sumisiil sa katotohanan sa pamamagitan ng kanilang kasamaan. Nakikita ng Lord, lantad man to o lihim ng mga gawain. Nakikita ng Panginoon, mga minamahal, na kung ano ang ginagawa ng tao. Kung ito man ay mabuti, kung ito man ay masama, mga kapatid, kung mabuti, may pagpapala ka. Pero kapag masama, may dalang sumpa po yan. Everybody shout amen. Kapag kasalanan, may dalang sumpa yan. Mga kapatid, hallelujah. Okay, next, ano pa sabi ng Bible? Roma 1:21 verse 22. Kahit nakilala na nila ang Diyos, kahit nakilala na nila ang Diyos, siya'y di nila pinarangalan bilang Diyos, ni pinasalamatan man. May mga tao daw po, mga kapatid, dahil tuwan-tuwa sa paggawa ng kasalanan, kahit kilala daw nila ang Diyos, hindi man lang nila maparangalan ng Lord, ni mapasalamatan. Eh bakit nga ba natin mapapasalamatan ng Lord kung tayo po ay naging bulag na sa pagkakasala, naging bulag na sa kasalanan, wala nang takot sa Panginoon, mga kapatid, at matigas yung ating mga puso, hindi natin po magagawang mapasalamatan ng Lord, hindi natin magagawang magkaroon tayo ng takot sa Panginoon, sapagkat may sumpa kapag tayo po ay nandoon sa putik ng kasalanan at ayaw natin umalis, may sumpa, patitigasin yung puso natin, mga kapatid, at bubulagin tayo ng kasalanan sa mga ginagawa natin. Ang minsan iisipin mo, hindi naman ito masama eh. No, mga kapatid, yun ang bentahe kapag tayo po nandoon sa kasalanan. Pag ang ginagawa natin ay kasalanan, mga kapatid, patitigasin ng Lord yung puso natin at magiging bulag tayo sa ginagawa natin. Why? Kasi may halong sumpa. Yung pananatili sa kasamaan, sa pananatili sa kasalanan, may halong sumpa. Mga kapatid, hindi mo na mararamdaman yung conviction. Hindi ka magkakaroon ng takot sa Panginoon kasi may ganong sumpa yan eh. Mga kapatid, patitigasin ang puso mo para hindi ka na magpasalamat sa Lord. Patitigasin ang puso mo para hindi ka na magkaroon ng takot sa Panginoon. Dala ng sumpa, mga kapatid, yung kasalanan na yan. May sumpa yung kasalanan na yan, mga minamahal. Nandiyan po ba tayo? Amen. Kaya gusto ng Lord, mga kapatid, isipin natin. Tayo man dati, ganun ang buhay natin. Tayo po yung mga makasalanan. Tayo po'y wala po, mga kapatid, patumangga sa harapan ng Lord na gumawa ng masama, gumawa ng kasalanan. Kaya anong pakiramdam natin ng araw? Ni isang beses, di ba lang natin mapasalamatan ng Panginoon? Ni isang beses, di ba lang natin nasunod ang Panginoon? Why? Eh kasi nga matigas na yung puso natin eh. Bulog na tayo sa isipan natin dahil sa ginagawa natin kasalanan. Kasi may pahit ng sumpa eh. May kasamang sumpa ang bawat paggawa natin ng kasalanan. Everybody shout amen. Hindi makakabuti sa buhay natin kung tayo po'y mabubuhay sa kasalanan. Kasi may sumpang po yan, mga minamahal. Okay, next, ano pa? Sila'y nagmamarunong, ngunit lumitaw na hangal. Kapag tayo po, mga kapatid, ay nabubuhay sa kasalanan, iisipin mo, marunong ka pa kaysa sa Panginoon.
Pero sa harapan ng Lord, lumilitaw na hangal po tayo. Lumilitaw na mangmang tayo. Lumilitaw na hindi tayo marunong. Wala tayong alam sa harapan ng Panginoon. Yung po, mga kapatid, ang dala po ng sumpa ng tinatawag na paggawa ng kasamaan. Kaya mga anak ng Diyos, sa panahon natin ngayon, nasa huling araw na tayo. Ang gusto ng Panginoon, huwag na tayong gumawa ng masama. Ang gawin na lang natin, mga kapatid, gumawa ng mabuti at paglingkuran ang ating Diyos na buhay. Makakalaya ka sa sumpa. Makakalaya ka sa sumpa. Mga kapatid, maraming tao ngayon, balot na po ng sumpaway, mga kapatid, dahil po sa kasalanan. Hindi na nila maramdaman yung tinatawag mga minamahal na kapayapaan. Hinahanap nila sa lahat ng bagay. Hinahanap nila sa mga bisyo. Pero hindi nila matagpuan yung tunay na kapayapaan, tunay na katahimikan sa buhay, tunay na kagalakan sa buhay. Kasi nga po, damo na nasa kasalanan tayo, may sumpa po yan. May kasamang sumpa yan. Hindi mo matitikman yung pangako ng Lord. Pero kung lalaya ka dyan at sisikapin mong lumaya sa kasalanan, mararanasan mo yung pagpapala, yung blessing ng Diyos. Roma 1:26 verse 31. Dahil dito, hinayaan sila ng Diyos sa mahahalay na pita. Kapag tayo po'y nabuhay sa kasalanan, ano po yung dala ng sumpa nito? Mga pag tayo nabubuhay sa kasalanan, papabayaan na lang daw tayo ng Panginoon sa mahalay nating pita, sa mahalay nating ginagawa. At dito po, ito na po yung mga bagay na nagagawa po ng tao. Ayaw nang makipagtalik ng mga babae sa mga lalaki. Sa kapwa babae na lamang sila nakikipag-ugnayan. Gayon din ang ginagawa ng mga lalaki. Ayaw makipagtalik sa mga babae, kundi sa kapwa lalaki na rin sila nahuhumaling. Ang ginagawa ng mga ito ay nakakahiya. Kaya hindi nila maiiwasan ang parusa sa kanilang lisyang gawain. Mga kapatid, ang paggawa ng kasalanan po ay may halong sumpa. May kasamang sumpa, mga kapatid. Hallelujah. Hindi daw natin maiiwasan yung parusa ng Lord kapag tayo ay hindi lumaya sa kasalanan. Okay, 28. Sapagkat ayaw nilang kumilala sa Diyos. Kaya hinayaan sila ng Diyos sa kanilang masamang pag-iisip at sa mga ditumpak na asal. Naging alipin sila ng lahat ng uri ng kasamaan. Naging alipin ng kabuktutan, ng kasakiman, ng masasamang isip, na puno sila ng pagkaingit at masasamang hangarin, na humaling sa pagpatay, pagtatalo, at pagdaraya, at sila ay masisitsit. Sila'y mapanirang puri, napupuot sa Diyos, walang pakundangan, mapagmataas, mayayabang, mapagkathanang kasamaan, mga suwain sa magulang. Mga kapatid, yan daw po yung mga gawang kasamaan, gawa, mga kapatid, ng kasalanan. And verse 31, mga hangal, at mga taksil. Mga taksil sa asawa, ayaw ng Lord. Mga kapatid, gawang kasalanan yan, gawang masama yan, mga kapatid. Mga walang puso, at di marunong lumingap sa kapwa. Yan daw po yung gawa ng kasalanan. Na kapag nanatili tayo sa gawa ng kasalanan po, mga kapatid, mababalutan tayo ng sumpa. At yung sumpa na yan, mga kapatid, hallelujah, hanggat ginagawa mo yung kasamaan, hanggat ginagawa natin yung kasalanan, mga kapatid, hindi mo masusumpungan yung pangako ng Lord. Hindi natin masusumpungan yung gusto ng Panginoon sa buhay natin, ng malasap natin, kapag tayo po ay nabalot na po ng sumpa ng kasalanan. Kaya mga anak ng Diyos, hindi maganda ang mabuhay sa kasalanan. Hindi maganda ang mabuhay sa masamang bagay. Ang gusto ng Panginoon, mabuhay ka sa pagsunod sa Diyos na buhay. Mabuhay para may blessing tayo. Lahat ng gusto ng blessing magsabing Amen. Pero kapag tayo nanatili sa gawa ng kasalanan, gawa ng kasamaan, babalutin tayo ng sumpa, mga minamahal. Okay, next. Ano ang naging sumpa ng kasalanan? Roma 1:32, nalalaman nilang utos ng Diyos na dapat mamatay ang mga gumagawa nito. Gayunman, patuloy sila sa paggawa nito at natutuwa pang makita ng iba ay gumagawa ng gayon. Yan daw po, mga kapatid, yung pwedeng mangyari po sa atin kapag tayo po'y nababalutan na po ng paggawa ng kasamaan. May sumpa.
At ang sumpa ng kasalanan ay ano? Kamatayan. Sinabi ng mga kapatid ng aklat ng next, Romans 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Kapag tayo pinabuhay sa kasalanan, nabuhay po sa kasamaan, ayaw natin magbago ng buhay, ayaw natin kumawala sa dati nating buhay, mga kapatid, papalutan tayo ng sumpa. At ang dala po ng sumpa ng kasalanan ay ano? Kamatayan po ang kabayaran. Ayaw ng Lord na ang tao mapahamak. Ayaw ng Lord na ang tao mapunta sa impyerno. Kaya lang mga kapatid, walang magawa ang Panginoon. Sapagat ang tao ang namimili ng kanyang gusto. Sapagat ang tao po ang nagdidesisyon ng kanyang gusto. Mga minamahal, pero nandiyan pa rin ang Panginoon. Mahal na mahal pa rin ng Lord ang tao. Kahit ang gusto ng tao po, mga kapatid, ay lihis sa kalooban ng Lord. Pero nandiyan pa rin si Jesus na lagi nagpapaalala at lagi naglalaan ng pagkakataon maligtas tayo. Dahil ayaw ng Lord na tayo po ay magbayad ng kamatayan. Ayaw ng Lord na magbayad tayo ng kamatayan. Ayaw ng Lord na tayo ay mamatay dahil sa ating kasalanan. Ibinigay nga niya ang buhay niya sa atin para tayo po, mga kapatid, hindi na magbayad ang ating kasalanan. Everybody shout amen? Kaya mga kapatid, habang may panahon pa, huwag tayong mabubuhay sa kasalanan. Kung may pagkakataon, mga kapatid, magbago tayo ng buhay, lumaya tayo sa kasalanan, sapagkat ang kaloob ng Diyos, buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Buhay na walang hanggan. Yun ang pangako na Lord, yun yung blessing na Lord. Pero mga kapatid, kapag tayo po hindi kumawala sa gawa ng kasalanan, babalutin tayo ng sumpa. At yung sumpa na yan ay may kamatayan, mga kapatid. Hallelujah. Okay, next. Pangatlo, ano pa yung gawain na may sumpa? Kapag nariyan ng ibang Diyos sa buhay. Hindi lang ang pagsuway ang may sumpa. Hindi lang ang paggawa ng kasalanan na may sumpa. Pati daw po yung pagkakaroon ng ibang Diyos sa buhay natin ay may sumpa. Akala natin minsan wala. Pero meron pala. May sumpa na dala. Kapag iba ang pinaglilingkuran natin. Everybody shout amen? Amen. Kapag hindi si Jesus ang pinaglilingkuran natin. Kapag hindi si Jesus ang ginagawa natin Diyos sa buhay, kapag hindi si Jesus ang niluluhuran mo, kapag hindi si Jesus ang tinatawagan mo, mga kapatid, may sumpang darating sa buhay natin. Pero kapag si Jesus ang tinatawag mo, pinaglilingkuran, inaalay ng buhay, hindi sumpa ang darating sa iyo. Blessing, 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 blessing! Yes, mga anak ng Diyos. Sapagkat gusto ng Lord, blessing ang maranasan natin. Okay, next, ang sabi dyan, Roma 1:25, tinalikdan nila ang katotohanan tungkol sa Diyos at pinalitan ng kasinungalingan. Ano na yung pinalit ng kasinungalingan? At tinalikuran yung katotohanan. Sinamba nila at pinaglingkuran ang nilalang sa halip na ang lumalang na siyang dapat pinupuri magpakailanman. Amen. Imbis na yung lumalang ang pinaglilingkuran, niluluhuran, tinatawagan, sinasamba, yung sinasamba? Yung nilalang. Kapatid, yung ginawa. Imbis na yung may gawa sa atin ang niluluhuran misa natin, yung ginagawa natin. Yung ginagawa natin mga imahe sa buhay. Yung mga ginagawa natin Diyos-Diyosan sa buhay. Yung mga ginagawa natin boss sa buhay natin. Yun ang ating naluluhuran, napaglilingkuran. Amen. Hallelujah. Kaya minsan mga tataka tayo, bakit ganito ang buhay natin? Bakit hanggang ngayon mahirap tayo? Bakit hanggang ngayon ang hirap, bigat na bigat yung buhay natin? Bakit hindi tayo makalaya sa karamdaman? Bakit hindi tayo makalaya sa kaguluhan sa buhay? Why? Imbis na yung Diyos na Espiritu ang pinaglilingkuran, yung nilalang ang pinaglilingkuran. Nanawaan po ba natin? Ayaw na Lord na yung mga imahe ang paglilingkuran. Ayaw ng Lord na yung mga imahe ang niluluhuran. Ayaw ng Lord na yung mga imahe ang tinatawagan. Ang gusto ng Panginoon, yung Diyos na nasa langit na hindi nakikita pero naririnig niya ang daing mo. Nakikita niya ang mga gusto mo na mangyari sa atin. Purihin ng Panginoon mga kapatid at narito po tayo para ating pong pag-aralan yung kahalagahan po na kapag natanggap natin ng Panginoong Hesus ay may pangalawang hakbang po na dapat natin gawin.
Ito po yung tinatawag po ng bautismo. Ang sabi po dito ng Bible, ang ibig sabihin po ng bautismo, ito po yung paglubog sa tubig, mga minamahal, or kapanganakan sa tubig. At sabi nga po dito, mga kapatid, ang Panginoong Hesus ay nabautismuhan din po. Maging ito po ay utos niya, pero isinakatuparan po niya sa kanyang buhay para maging halimbawa po sa ating lahat, mga minamahal. Ang sabi nga po ng Mateo chapter 3, verse 16, nang mabautismuhan si Jesus, umahon siya sa tubig. Nabuksan ng langit at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababa sa kanya gaya ng isang kalapati. At pangalawa pong dahilan kung bakit mahalaga po na kailangan nating mabautismuhan para po makapasok tayo sa langit. Ang sabi nga po ng John chapter 3 verse 5, katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban na ang tao'y ipanganak ng tubig at ng Espiritu, ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ganyan po kahalaga, mga minamahal, yung bautismo o kapanganakan sa tubig. Pangatlo po, nakahalagahan nito para po sa ikapagpatawad ng ating mga kasalanan. Sabi nga po ng Gawa, chapter 2, verse 38, sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo at talikdan ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo ay patawarin at ipagkakalob sa inyo ang Espiritu Santo. Pang-apat po na dahilan, mga minamahal, kung bakit mahalaga ang kapanganakan sa tubig. Hallelujah, sa Espiritu. Sabi nga po rito, para tayo po ay maligtas. Ang sabi ng Marcos 16:16, ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Ngunit ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Kaya ganyan po kahalaga yung utos ng Panginoong Hesus na tayo po'y maipanganak sa tubig, mga minamahal. Panglima pong dahilan, ito po'y isang paraan ng pakikiisa sa ating Panginoong Hesus. Ang sabi ng Roma chapter 6 verse 3-4, hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Sa makatuwid, tayo ay namatay, nalibing, nakasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paanong pinuhay na muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo naman ay mabuhay sa isang bagong pamumuhay. Ngayon po, ang tanong sa bagay na ito, mga kapatid, paano dapat isagawa ang bautismo sa buhay natin? Sabi po ng Bible, sa Gawa chapter 8, verse 36-38, sabi rito, nagpatuloy sila sa paglalakbay at dumating sa isang lugar na may tubig. May tubig dito, sabi ng eunuko. Ako ba hindi pa maaring bautismuhan? Sinabi sa kanya ni Felipe, maaari kung sumasampalataya ka ng buong puso. Sumagot siya, sumasampalataya ako na si Jesucristo ang anak ng Diyos. Pinatigil ng eunuko ang karwahe, lumusong silang dalawa sa tubig at binautismuhan siya ni Felipe. Ganun po kahalaga, mga kapatid, ang bautismo. At ang sabi nga po, panghuli, 2 Corinthians chapter 6 verse 2, sabi po dito, for he said, I have heard thee in a time accepted, and in the day of salvation have I succored thee. Behold, now is the accepted time, and behold, now is the day of salvation. Kaya mga kapatid, mahalaga po na kapag tinanggap natin ang Panginoon Hesus, malaman natin ng pangalawang hambang po para lubusan natin tayo po'y mapagarian ng Panginoon ay yung bautismo po sa tubig at pagkatapos po niyan ay Espiritu. Kaya nga po gusto ng Lord na matulungan tayo sa buhay natin, na makasunod sa Kanya, makapagbago ng buhay at patuloy na gawin ang kalooban ng Panginoon. Kaya mga minamahal, mahal tayo ng Panginoon. Ano man ang ating kasalanan, tutulungan tayo ng Lord. Lilinisin tayo, patatawarin tayo. Basta tanggapin mo lang siya at patuloy na sumunod sa Panginoong Hesus. Marami pong salamat sa inyo pong lahat. Mga kapatid, sa oras na ito, haleluya, tayo po'y dadako po sa pananalangin at inaanyayahan ko po kayong lahat na yumuko at pumikit at sumunod po sa panalangin nito sa ating Panginoong Hesus. Pikit po tayo. Panginoong Hesus, sa oras na ito, nagpapakumbaba po ako
at humihingi ng kapatawaran sa aking makasalanan at pagkukulang. Panginoon, binubuksan ko po ang aking puso. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon, Diyos ng aking buhay. Tulungan mo po pa ako, Panginoon, na makasunod sa iyo. Tulungan mo ako, Panginoon, makapagbagong buhay. Tulungan mo ako, Lord, na ikaw ang maghari sa akin, Ama. At nais kong malasap ang kapayapaan mo, kapahingahan mo, Panginoon, kaligtasan, Panginoon, na ipinapangako mo po sa amin. Ikaw na bahala sa amin, Ama. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Purihin ang Panginoon, mga kapatid. Salamat po. At nawa, susunod ng pagkakataon ay manood po tayo at makinig ng salita ng Panginoon upang patuloy pa nating malaman ang salita ng ating Panginoong Hesus. Maraming salamat po. Pagpalain po kayo sa pangalan ni Hesus. Salamat. Friends again.